Magandang araw sa inyong lahat. Magpaparami tayo ng binhi ng ubi. Ayan. Dahil kulang tayo ng materyales para pantanim, yan, ang gagawin natin, paparamihin natin ang ubi na to. Yan. Meron tayo ditong mga nakuhang ubi. Actually, ang ubi natin pinagmulan nito ay hiningi lang natin sa isang kamag-anak na 1 kilo. Ang ginawa natin, tinadtad natin ng ganito kalalaki. Tapos tinanim natin. Ngayon nagkaroon ng mga laman, hindi naman kalakihan, ito binawasan na natin. Actually, dapat mas malaki pa dito, medyo napaaga lang or late ang ating pagtanim last year. Tapos ayan, hindi pa ganong lumalaki. Ang ginawa natin dahil kumupas na siya, ang kanyang mga baging ay kumupas na. Kinuha natin yung laman, binawasan natin. Binawasan lang natin, no? Yung ibang laman nandoon. Yan yung ginawa natin. Ngayon, ang plano kasi natin dito ay magparami. Yan, paano ba tayo magparami ng binhi? Kasi kunti lang naman to. Yan, ang paraan na gagawin natin para dumami to at magkaroon tayo ng tanim na marami, panoorin nyo to. Sa totoo lang, ay ganitong klase ay pwede na nating itanim. Pero siyempre yung ating purpose ay makapagtanim tayo ng marami dahil napakahirap maghanap ng gawing binhi. Yung ganitong klase okay na sana, kaso gawin natin magpaparami tayo. Yan, umpisahan natin dito. Yan. Ang ginagawa natin para dumami to, hihiwain natin to ng maliliit. Yan. Tanggalin natin to. Yan. Ayan itsura ng ating ubi. Then ito babawasan pa natin. Yan. Ganito kalaki or mas maliit pa nito. Kaya ito nandito. Tingnan natin kung ilan ang magagawa. Almost 1 1/4 lang ang kapal niya. Yan. Hiwain natin ng maliliit. Yan. Biro mo. Ito na. Naka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Naka-6 na tayo dun sa hiniwa na galing dito. Yan. Yan. At ito pa. Dahil malaki-laki to, malamang mas marami tayong magagawa. Marami tayong kukuhang binhi. Yan, ubi. Yan. Yan, tapos hiwa-hiwain lang natin. Yan 1 inch. Hiwa-hiwain natin, tingnan natin kung ilan ang pirasong magagawa nito. 1, 2, 3, 4. Ganyan lang. Yan, ganyan lang. Yan. Ang importante, mayroon siyang balat. Kasi dito sa balat, dito tutubo ang mga dito sisibol. Katulad nito, Yan, sumisibol ang ng ubi dito sa balat niya. Kaya kailangan may balat siya kahit konti lang. Yan. Yan, pagkatapos natin maghiwa, mayroon tayo ditong abo. Isasawsaw natin dito sa abo. Yan. Natin sa abo. Ang purpose dito ay hindi makontaminate yung ating gagawing seedling. Kasi baka may tendency dito na mabulok. Yan. Mapasok siya ng mga virus o mga pang mga elemento. Minsan hindi magtutuloy yung ating gagawing seedling. Yan. Ginagawa natin patuyuin muna natin to. Tapos gagamit tayo ng seedling tree. Yan. Usually pwede natin ilagay lang diyan. Pero ang ating purpose kasi maliliit to, wala tayong paglalatagan. Dito natin ilalagay yung ating gawing binhi. Ang gawin natin,
pagkatapos ng matuyo na yung ating yan, lalagay natin dito yung ating gagawing binhi. Yan, lagay tayo ng lupa dito. Yan, kalahati lang muna. Yan, kahit anong lupa, mas maganda kung lupa na mataba. Yan. Yan lang muna natin. Tapos kapag mayroon na tayong ganito, yan, ilagay lang natin dito sa loob yung ating gawing binhi, din takpan natin uli. Yan. Ganun lang gagawin. Diba, nakasawsaw tulad dito, nakasawsaw na. Tuyo, lagay natin dito. Sa mga ilang weeks lang, pero mga 2 weeks dito na natin mararamdaman, makikita na tutubo yung ating ginagawang binhi. Ayan yung paraan yung ginagawa natin mga boss para dumami. Kasi kung traditional tulad nito ay kunti lang yung makukuha natin. Tulad kanina hiniwa natin, nagawa na ng gawan pa natin ng paraan, naging 6, kung malaki-laki, pero depende sa paghihiwa nyo. Sa atin lang naman maliit lang, ganyan lang almost 1 inch, o 1 inch lang, pwede 1 inch kwadrado, sa may balat, okay na. So muna natin pala para sa yan, para hindi mabulok. Lagyan natin ng lupa, tabunan. Kung tulad na ngayon na medyo maulan, hindi na natin kailangan diligan. Pero kung pag mainit ang panahon, diligan. Tapos, ginagawa natin, tinatakpan natin ng palapan ng nyug. Yan, yung ating mga ginagawa. Yung OB, paano paramihin through propagation. Yan. Ngayon, tulad dito, laki. Ang puputulin lang natin to rito. Ayan putulin natin dito. Ito pwede natin itanim. Yan. Tapos ito dadami pa to. Maliit lang to. Halos 1/4 lang. Pero tingnan natin yung 1/4 kung gaano karami para makita nyo. Yan, iwan natin. 1. Okay. 1/4. Ilang bang magagawa natin sa 1/4? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okay? 20. Yan. 21, 22, 23, 24, 25. Ayan. Pero mo sa estimate natin, 1/4, mayroon na tayong 25 na magagawang seedlings. Yan, maliit lang yan. Yan kasi naging naging sample natin dito. Pwede natin gawin to kasi yung OB bumubunga yan Bumubunga yan, nagkakaroon ng maliliit na bunga niyan. Tapos tumutubo, yun ang tanim. Kaya ito, ang ginawa natin para dumami, hiniwa-hiwa natin. And then, ito ngayon mga boss, pakita ko sa inyo yung atin ng nagawang seedling. Tara, samahan nyo ako. Kaya puntahan natin dito, ito yung atin ng naging successful na ating propagation. Yan, mayroon tayo dito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yan, mayroon tayo ditong 9 na seedling tree na ating pinagtaniman. Sinadya natin to para kasi 10 seedling tree na binili natin. Then sabi ko, ihuhuli ko yon para meron tayo ditong proof kung paano natin iproseso.
Saka ko ipapakita sa inyo yung resulta na. Ito na ngayon yung yung ating mga seedling. Yan ganda na. And ready for transplant na. Then tingnan natin, tutok natin Ayan, ito na yung itsura nila Yan, ito may tumutubo na. Ito na una. Yan, may mga sumusunod. Kumbaga buhay na buhay talaga sila. Yan Ito. Yan, mga sumisibol pa lang. Tapos ito na, medyo mahaba na. Yan, mga nauna. Yan. Ito na, di ba? Nakita nyo yung ating proof na kaya natin magpatubo ng ubi na tinatadtad natin ng maliliit. Ito naman yung seedling tree natin. Ito ay 21 holes lang. Ganun kalaki yan. 21 holes ang binili natin para malaki ang butas. Yan. Kaya mayroon na tayo kung sa 200 sa tin na seedling tree. Tapos mayroong holes sa 21. Kaya magkakaroon tayo dito ng more than 200 pieces na na seedling itatanim natin. Kaya kakatipid tayo kisa maghahanap pa tayo tapos mahal ang ready to for transplant na ubi. Yan dito sa bahaging ito ay piniprepare na natin yung ating pagtataniman. Yan, kapag bungkal na tayo. Tapos lalagyan natin ng balag yung mga kahoy na pinutol natin. Doon natin isasabit yung mga tali. Din papaakyatin natin. Kaya sinadya natin ang puno na hindi natin sinagad ang pagpuputol. Yan, may almost 6 feet ang taas ng ating mga kahoy. Kaya yan na. Sa bahaging ito naman makikita nyo mayroon tayong tanim na ubi. Ito na. Ito ay kasamahan doon sa ating ginawang seedling. Mayroong mga tumubo na nauna. Ito na ngayon, binungkal natin dito. Tapos pakyatin natin dito sa epil. Ito na sila, pakyatan dito. Maganda kapag mayroong pakyatan para nakakabuhilo sila. Yan. The more na malago ang kanyang dahon, the more na lalaki ang kanyang bunga. Bunga, yung kanyang laman. Yan yung ating macro propagation ng ubi. Yan, first time natin magsagawa, pero naging successful tayo. Kaya ano pang inaantay nyo? Kung nagustuhan nyo ating vlog, don't forget po, mag-subscribe. And pinutin yung notification bell dyan para ma-update kayo, notify kayo sa ating mga video i-upload more on farming. Hanggang dito na lang. Maraming salamat. Bye-bye.